So, ayan mga darling sa Nibisweet Hatan, etc. Naglayas kasi yung best friend ng anak ko. Ayan. Dito po siya natulog. Pinahiram siya ng anak ko ng shorts man lang. At saka ano, tawag dito. Yung pantulog na sweatshirt. Diyos ko, ang batang ngayon. Friday pa daw naglayas. Ano bang date ngayon? Nung Friday, 21st na tayo ngayon eh. So, yan, lalaban natin yung komot niya. So, titignan natin yung kanyang bathroom, kung ano ang ginamit niya. Kasi binigyan ko siya ng toothpaste and toothbrush. Diyos ko, ang batang, ayan, may naiwan pa yatang, ano rito, ang kanyang moisturizing cream. Ayan, may bar soap siya. So, ito lang yata ang ginamit. Hindi yata naligo yun. Kasi parang, nag-ano lang siguro siya. Nag-half bath. So, ito lang ang ginamit niya. At yung mga towels ay hindi niya ginamit. So, ilalagay na naman. Ibabalik natin itong mga towels dito. Diyan. Kasi hindi naman niya ginamit. So, ito lang ang lalabhan natin. So, itong gamit niya, kapag bumalik siya rito, sana ma-okay na ang pamilya niya. Kung ano man ang dahilan na naglayas yung bata. Ayan kasi yung guest room. Dapat kasi room ito ng aking bunsong hinog. Kaso mo, ayaw naman niya rito magtapos nung high school niya dati. So, ayan. Inayos natin to na guest room. Ayan, may mga ano pa siya dito. Sariling closet, mga ganyan. Ayan yung aking treadmill. So, ayan ang lalabhan natin. Basta I assured to the girl na we are here for you kasi hindi naman natin alam ang rason kung bakit. Nagkagulo sila ng nanay niya kasi ang nanay daw ang may kasalanan. Ayan ang the whole room at nang i-open natin itong ilaw. So, my goodness. Nakapantulog pa ako kasi kaaalis lang nila. Ayan po yung ating corridor. So, yun lang po. At sinabi ko dun sa bata na if you need help, we are always here for you. Just message Doreen, yung anak ko. At okay ka lang. Kasi hindi man po natin pwedeng tanungin siya kung anong dahilan at naglayas siya. Kasi medyo Chinese ba sila, tapos hindi natin alam kung ano ang punot dulo. Kasi ang bata niya nagtatrabaho sa Canes. Tapos, sabi ng anak ko, nagtatrabaho siya sa Canes. At pag umuwi ng gabi, pag night shift, dahil siyempre nag-aaral, 17 years old. Sila ng anak ko, magkaklase at junior pa lang sila. Yung anak ko kasi maagang nag-aral sa Germany at nung pumunta rito at ina-acknowledge naman po nila yung age ng anak ko kasi dapat ibabalik sana siya sa second grade kasi third grade siya nung dumating kami rito. My God, ang iyak ng anak ko. Kinausap ko talaga yung school na sabi ko, ano ba ang dahilan na ibabalik ninyo ang anak ko sa second grade? Hindi ba ako siya nakaka-cope up? Matalino naman yung bata. Magaling naman siya sa math. At nakaka-cope up naman siya sa English subject. Hi, my God, ang dahilan ng teacher ay yung reading ang speedy ng pagbasa. Kasi 100 something 80 yata yung per minute na words. Basta mga ganun ang drama. Tapos yung anak ko raw less than that. 2 weeks pa lang yung anak ko sa school. Ay, sabi ko sa inyo, mga darlings, nanggagalaiti ako na pati ang naka-shade kong bulbul nagsitayuan. Loko lang. So, tumawag ako dun sa principal na ganito, ganyan. Ang sabi pa naman sa akin, lalaki kasi yung principal, nakalimutan ko yung pangalan, ng Vasiliades.
grade school dito sa amin. Pinatayo lang yun talaga kasi dahil sa community namin dito sa patay pa ang mga ilaw, Diyos ko Lord. Oo, pinatayo lang po yun dahil sa bagong community nga dito sa amin. Oh my God. Sabi ng principal, kausapin ko raw yung sorry, madilim na, wait. So, ayun na nga, ang sabi ng principal, kausapin ko raw yung kanilang class teacher. Hay! Tumawag ako, nagpa-appointment ako. But before that, nag-email ako. Email ako doon sa teacher, babae kasi. Nasabi kong gano'n yan. I understand na meron kayong quota sa pagbabasa. At saka yun ang protocols ninyo, di ba? One of your protocols na ganun ang bata ka-speed magbasa. But, sabi ko, ma'am, don't get me wrong. Put your shoes on my child. You were just 2 weeks in Germany. Would you read fluently or speak German fluently or spoke German fluently? Sabi ko ganun, I am trying hard to assist and to help out my child. But the capacity of her is until there. She is working on it to read fast. But you cannot expect a child, 9-year-old child. 9-year-old na ba yung anak ko doon? Parang 8 years old pa yata. O 9-year-old na pala. Na magbasa ng ganyan bilis sa within 2 weeks lang na pag-aaral niya. Sabi ko, iniinitan niyo ba siya? Kasi bata pa siya. Sa Germany kako kasi, nung nasa daycare siya, ang principal mismo ang OIC, officer in charge ng kindergarten, ang sumulat sa school ng anak ko was already board at school sa kindergarten pala. Dahil sa magaling na siya, marunong na magsulat ng pangalan, nagbabasa na ng ABC, mga ganun-ganun. So, sumulat yung officer in charge ng daycare, ng kindergarten sa Germany, doon sa elementary school, Marienschule ng Senden, na itong anak ko ay kailangan i-enroll na in advance. So, 5 years old ang anak ko ay grade 1 na, which was not regular dito sa US kasi kailangan 6 ka, no? Na mag first grade. Not unless may mga ganyan-ganyan na notice from whatever, sa mga daycare, mga ganyan. So, yun ang punot dulo na gusto nila ibalik yung anak ko kasi nga bata pa siya, ang pinakabata doon sa kanilang class. Ay sabi ko, hindi yan binibase. Okay, may protocol na ganyan talaga ang edad. Pero sabi ko, hindi binibase sa edad ang kakayahan ng bata o kanyang katalinuhan. Meron na siya 1 hektarya. Exaggerated. No, I'm so sorry. Oh my God. I feel your pain. Saka na mag-feel your pain. Sabi niya, I apologize from the bottom of my heart. I'm so sorry. Oh, I did not see it that way. Sabi niya ganun. I will try my very best also and to teach your daughter, your wonderful daughter. She is just so smart. Lumabas na ang ka-smart. Ang akala mo, Pepe, ang anak ko. Pero syempre, iba-iba yung mga wording sa English. My goodness. Kaya give her time. Pagdating na 6 weeks, nilagyan na nila ng parang, yung anak ko? Yung parang certificate of excellence. Kay magaling yung anak ko sa math, mga ganito, ganyan. So, they are working hard na yung tutoring ng anak ko na ganito yung yung process na mapabilis ang pagbasa. Kaya kayo mga darlings, wag kayo kaagad kung ano yung order ng teacher na ganito yung anak ninyo. Susuriin muna natin ang kakayahan ng anak natin. Siyempre, kung mayroong mga predicaments doon, mga ganyan-ganyan, may mga tawag dito, mga problems, tutulungan natin. Pero kailangan, wag tayo kaagad, we should not jump to the conclusion na we are going to agree what the teacher is or was talking about our child. Kasi, Diyos ko, yung anak ko, iyak nang iyak. Sabi niya, Ma'am, I don't want to repeat my 2nd grade. Kay 3rd grade man siya. Kaya yun lang.
So yung bata, I assured her, kasi hindi ko man makausap yung bata kung ano yung mga problems nila, no? So yung anak ko yung kinausap ko, sabi ko, kailangan kausapin mo yung kaibigan mo na pag kailangan niya tayo, nandito tayong lahat, ha? Nasusulat siya sa'yo kung mahiya siya sa amin. At saka, tigilan na niya yung kaka-Uber niya ng Diyos ko, ng late at night na nagtatrabaho sa Keynes. Kasi madilim na yan at 17 years old pa yung bata. Babae pa naman. Hindi natin alam, you know, nowadays, you cannot trust anybody. Alam nyo na. So, hindi ko man makausap yung bata. Yung anak ko yung kinausap ko para siya ang magsabi dun sa friend niya na kapag kailangan niya ng tulong, hindi namin responsibility na tatawag ng pulis pag nandito yung bata. Kasi yung tatay niya, alam naman niya yung address namin. Yung nanay lang ang hindi ko kilala. Yung nanay may Tesla, may everything. Pero hindi man niya sinusundo hatid yung anak niya. Hindi natin alam kung ano talaga ang kababalaghan sa kanilang pamilya. Kasi I don't want to judge her mother. No? Dahil hindi ko kilala yung bata. Yung bata lang na yan, pag nasa akin, polite. She always says, thank you for the food. Thank you for having me. Mga ganun-ganun. Polite yung bata. Wala akong masabi. Pero gaya ng sinabi ko, syempre, hindi man natin alam kung ano ang ugali niya sa kanila o yung nanay. Basta ang pagkakaalam ko lang na lagi niyang hindi maganda yung feedback niya sa nanay niya pag nag-uusap sila ng anak ko. Kasi yung anak ko, syempre, bakit ikaw ganito? Ang kukunti lang ng kinikita mo dyan sa Keynes. Dapat mag-Uber ka. Ayan, ang dad ko, ihahatid ka naman. Nahihiya na yung bata sa kakahatid ng aking mga asawa sa kanya. Mga asawa talaga. Pagpasensyahan nyo na ang plural form ko kasi ganyan talaga. I have a reason behind that. That's my method. So, ayun. Basta sinabi ko sa anak ko na hindi namin responsibility na tatawag ng pulis kung naglalayas yung kaibigan mo. Kasi alam ng tatay niyang nandito siya sa atin. Bakit hindi naman siya pumunta rito? O nagsabi kasi yung anak ko, tinawagan ng nanay 11 times nung Friday, nung naglayas nga yung kaklase ng anak ko. So sabi ko sa anak ko, wag mong sasagutin yan, ha? Kasi bata ka, bakit ikaw ang kakausapin niya? Alam naman niya may kutob na yan na nandito yung anak niya. Bakit ikaw ang kakausapin niya? Dahil tatalakan ka? No, do not talk to her. Kung gusto niya, mag-message siya sa'yo na kausapin ako o yung dad mo. Hindi man niya ginawa. At saka yung tatay, hindi man lang nag-approach sa amin. So, there is something wrong. Very wrong talaga. If it is normal like this sa kanila, sa akin bilang nanay, single mom, sa Germany, pinalaki ko sariling tugtog at sayaw ko ang mga anak ko hanggang sa professional na sila ngayon. Hindi po ako nagbabrag, ha, but I am so very proud of myself as a mother. I am not a perfect mom. My God, I am far away from being a perfect mother. Pero when it comes sa mga needs ng mga anak ko, ako ang nanay at tatay, I tried my best na i-provide sila hanggang na-professional sila. So with that being said, mga nanay, we are eternity mother. We can divorce whatever, but we cannot depart from our children. Ayan. So ganun lang. Peace out. Babush.